So this is our example number 5 for chapter 5, bending stress. The beam carries a concentrated load W and a uniformly distributed load that totals 4W. Determine the largest allowable value of W if the working stresses are 60 megapascal in tension and 100 megapascal in compression. Okay? So meron naman tayong mga allowable stresses, okay, for tension and compression. Ayan. So, ayan. Dito yung figure natin, ito yung ating cross-sectional area. Giniven na yung ating moment of inertia. So, itong moment of inertia, hindi lang siya basta-basta moment of inertia ng section. So, nakaturo siya dito, with respect siya sa neutral axis. Ibig sabihin, ito yung ating, ito na yung ating mismong moment of inertia with respect to neutral axis. Ibig sabihin, nakasolve na siya, binigyan na siya sa problem. Okay? So, anyway, kahit hindi naman to ibigay sa problem, ang gawin nyo lamang is mag-transfer formula. Siyempre, bago yon, kailangan nyo munang i-locate yung neutral axis gamit yung Varigno's theorem. Katapos nun, moment of inertia na kayo using transfer formula. Okay, so hatiin nyo tong figure na to. Tatlo to eh. Okay, so this area 1, area 2, and area 3. Pero yung area 1 and area 3, kung mapansin nyo, parehas lang sila. Okay? Yun siya. So, tingnan nyo na lang sa figure. Anyway, ito, binigyan naman sa problem, meron tayong Y for top fiber and Y for bottom fiber. So, ito naman yung ating beam. Yan. So, kung napapansin niyo meron W dito, so overhang, and meron naman tayo dito distributed load sa BC. So, possible na magkaroon na naman tayo ulit ng negative bending and positive bending na maximum. Okay, so bago yun, isolve muna natin yung reaction. Ang sabi rito, yung ating distributed load, may total daw na load na 4W. Ibig sabihin, yun yung kanyang resultant. Okay, resultant na yan. Ayan. So, ngayon, solve natin yung reaction para makagawa tayo ng shear and moment diagram. So, this is BV and this is RC. So, compare sa ating problem number 4, hindi equal yung ating BV and RC. Kasi kung napapansin nyo, hindi symmetrical yung ating beam. Okay, and at the same time, yung ating loadings is hindi rin symmetrical. Kaya hindi sila maghahati hindi lang sila maghahati. Okay, so magkaiba yung bigat na bubuhatin. Okay, so solve natin. So mag-moment na lang tayo sa C para makuha yung BV. So summation of moment at C is equals to 0. Clockwise is positive. So ito, resultant niya is 4W. So ang gawin natin dyan, ayusin natin siya. Okay. Ayan. So, ang resultant daw niya is, yan, 4W. So, kahit resultant na yan, distributed load pa rin yan. Okay? So, kung 4W to, di ba, ang resultant is, sa ating uniformly distributed load is base times height. Tama ba? Ang height niya is W. Okay? So, height niya is unknown. Wala siya dito. Pero meron tayong base. Ang base natin is 4. Okay? At ang ating R is what? Is 4W. Okay? So, ibig sabihin, yung ating height dito is equals to what? Cancel out to. Ang ating height is W rin. Okay? Pero distributed load siya. Okay? So, ayan. Solve natin. So, moment sa, C. BV is clockwise. So, positive BV multiplied by 4. Okay? So, yung ating W is iikot ng counterclockwise sa C. So, W multiplied by what? By 6. Yung ating 4W is iikot ng counterclockwise. So, negative 4W multiplied by sa... Okay, total to, di ba? So, nakalocate siya sa kalahati ng 4 meters. So, 4 over 2 is equals to 0. So, BV is equals to what? Okay, so 6, So, BV multiplied by 4 minus 6 minus 4 multiplied by 4 over 2. Siyempre, di natin ilalagay yung W kasi unknown yun eh. Hindi natin makukuha. Okay? Pero yung makuha nating BV is in terms of W. So, 3.5 W. So, 3.5 W. So, positive siya. Ibig sabihin, tama to. Upward yung ating BV. So, by summation of forces, vertical na lang yung ating RC.
So, positive, upward is positive. So, BV is 3.5 W plus RC. Okay, minus W minus 4 W is equals to 0. Okay, so RC is equals to what? 3.5 minus 1 minus 4. So, ano? Negative 1.5. So, negative dito, then ilagay sa kabila. So, magiging positive 1.5. Positive 1.5 W. So, kung positive to, tama na ang ating RC is upward. Okay? So, ayan. Draw natin yung shear diagram natin and moment diagram. Okay. So, ngayon, drawing natin yung shear diagram. So, W yan, negative, kasi pababa. So, negative W. Then, sa B, to the left section, wala rin naman itong load. Okay? So, negative W pa rin yan. So, negative W. Then, negative W plus BB, ang BB natin is 3.5. So, negative 1 plus 3.5 is 2.5. So, 2.5 W. Then, sa C, okay, so sa C niyan is 2.5 minus, okay, so minus yung load natin, that is W, that is 1, multiplied by 4. Okay, so negative 1.5. So, negative 1.5 W plus RC, which is positive 1.5. So, 0. So, this is what? 0 degree. Then, umangat. Then, 0 degree to first degree. Then, 0. Okay, so ito yung ating shear diagram. So, kung napansin niyo, ano dito, magkakaroon tayo ng ano na naman, dalawang moment or maximum moment. Isang negative, isang positive. Bakit? Kasi meron tayong zero shear and meron tayong okay, nagbago yung ating shear from negative to positive. Or may transition yung ating shear. Yan. So, ngayon, hanapin muna natin yung value na to. Yung x value na to. So, paano to? Okay, so, para sa naman silang W, magka-cancel out pa rin naman yun di ba? So, pwede natin makuha yung x by ratio proportion. So, x over what? 2.5. Okay, lagay pa natin W. Okay? Is equals to what? Okay, so 4 minus x over 1.5 W. Ayan, so magka-cancel out yung W. Siya rin. Okay? So ngayon, ang x natin is so 4 over 1.5 so x over 2.5 is equals to 4 minus x over 1.5. So 2.5. So 2.5 meters. Ayan. So kung 2.5 to meters, ibig sabihin ito niyan is 4 minus 2.5, pwede this is 1.5. Ayan. Okay. So, moment diagram na tayo. Ayan. So, ito niyan is zero moment dito sa point A. Then sa point B, itong area na to. So, that is what? Negative 1, okay, times 2. So, negative 2W. Okay, so negative 2W. Then, punta naman tayo dito sa point D. Ayan. So, negative 2W plus this area, okay, plus 1/2 of height. Ang height niya is what? 2.5. Then, ang base niya is 2.5 din. Okay, so 1.125. So, 1.125 W. Okay? Then, 1.125 minus this area, this is 1/2 of base. Ang base niya is 1.5 meters. Ang height niya is 1.5 W. Okay, so 0. Okay, so this is what? First degree.
0 degree to first degree. Yan. Okay? Then ito, first degree to second degree na. Okay? So, gamit na ulit natin yung kapatid ng Dexter. Ayan, si Didi. Then, positive, negative, negative, positive. So, this is what? Positive shear. Yung kanyang magnitude is 2.5 to 0. That is decreasing. So, positive, decreasing. So, pag ganito yung drawing niya. Yan. And this is what? Negative. Okay? Negative shear. Nag-start 0 to 1.5. So, negative, increasing. Yan. Ayan. Okay. So, ngayon, isama na nga rin naman natin yung ating elastic curve. Ayan. So, dito niyan is, dito yung transition niya from negative to positive. Ayan. From negative to positive bending. So, ito niyan is buong negative hanggang dito. Ayan, negative bending. Ayan, then positive bending. Ayan. Okay. Ayan. Okay, so dito niyan, negative bending na naman to. So, sabihin, ang tensile niya is nasa taas. Dito naman, sa point D, ang tensile niya is nasa baba. Then dito naman, compression niya nasa baba. Ang compression naman ito is nasa taas. Okay, so this is, yan, point D. Then, maximum negative bending is negative 2W at point B. Okay, so doon natin isolve yung ating W. Okay? So, at point B muna. So, paalala ulit natin. Ating bending stress is equals to M over Y. M multiplied by Y over I. So, meron tayong I. Okay? Meron tayong dalawang Y. Yan. Mamili na lang tayo. Depende kung ano siya. Okay? Kung compression or tension. Okay? So, for compression, ayan. Okay? Ang ating compression is 100 megapascal. So, this is what? 100 Newton per millimeter squared. Okay? Is equals to, okay, ang moment natin sa compression at point P, ang compression natin is, okay, so negative 2W. So, negative 2W. Okay? So, this is what? Naka-meter tayo, di ba? So, tama. Kung naka-meter to, dapat gawin natin siyang ano? Gawin natin siyang millimeter. Yan. Then, Y. Ang Y natin is dapat nasa bottom fiber. So, 116. 116 millimeter. Over I. Ang I natin is, okay, 75. So, 75 times 10 raised to 6 millimeter to 4. So, cancel out to. So, millimeter squared. So, cancel out. Yan. So, Newton. Newton yung makukuha natin na W. So, ibig sabihin, ang ating W rito, W1 is equals to, okay? So, 100 multiplied by 75 times 10 raised to 6 over 2 multiplied by 10 raised to 3 multiplied by 116. Ayan. So, 3 to, okay, convert na natin ng kilonewton. Newton kasi, di ba? So, convert natin ng kilonewton. 32.328. So, 32.328 kilonewton. Okay? So, ito, tawag dito, kahit wala na itong negative. Yan. Yan. Okay? So, next, tensile. Ang tensile natin is 60 megapascal. So, 60 Newton per millimeter squared. This is 2W multiplied by 1,000
multiplied by, okay, ang ating Y sa tensile is nasa taas, okay? That is top fiber. So, 84 millimeter, okay? Over 75 times 10 raised to 6. So, yung ating W2 is 60 multiplied by 75 times 10 raised to 6 over 2 multiplied by 1,000 multiplied by 84. Then, i-convert na rin natin ng kilonewton. Yan. So, 26.786. So, 26.786. 26.786 kilonewton. Ayan. Okay. Next. At point D. Okay. So, compressive stress. Okay, compressive stress is 100 is equals to, okay, so 1.125. 1.125 W multiplied by 1,000 multiplied by, okay, ang compression natin sa point D is nasa taas. So, 84. Okay. Over 75 times 10 raised to 6. So, ibig sabihin ng ating Y3 is, okay, so ito. Convert natin to. Ay, gawin natin 100. Okay, so 100 over, okay, so 1.125. 1.125 times 1,000 times 84 times 75. Okay, tama. Yan. Then, 1,000 dinivide natin para maging kilonewton. So, 79.365. So, 79.365 kilonewton. Next, tensile. This is 60 is equals to 1.125 W multiplied by 1,000 multiplied by, ang tensile natin sa point T is nasa ilalim. So, that is bottom fiber. So, 116 over 75 times 10 raised to 6. So, W4 is equals to, ito, ayan. Ay, hindi, ito, patan natin to. Gawin natin to as what? 60. Then, ito nyan, papatan natin yung Y. 84. So, imbis na 84, 116. Yan, 34.483. So, 34.483. 83 ba? Okay, 83 kilo newton. Siyempre, ang kukunin natin na maximum allowable value of W is yung pinaka maliit. Okay? So, may pinakamalit dito. Yung 26.786. Okay? So, ito yung ating maximum allowable value of W. Ngayon, i-prove natin kung tama nga ba. Okay? So, try natin. Okay, so i-prove naman natin kung tama nga ba na ang pinipili natin dito is yung smallest W. Okay, so check natin. So, syempre, sabihin ang napili natin na sagot is 32.328. Okay? So, ngayon, dapat, i-prove natin muna itong 26.786. Ayan. So, syempre, sabi natin, di ba, pipili tayo ng W na kung saan hindi pwedeng mag-exceed sa 60 megapascal in tension and 100 megapascal in compression. So, try natin yung 26.786 sa tatlo. Ayan. Kasi hindi natin pwede i-try dito kasi dito natin nakuha yan hindi ba? So, pwede natin siyang i-try dito sa point B, dito sa compression, and point T sa compression and tension. So, ano ba ang moment natin dito? Yan, 2W. So, 2 multiplied by 26.786 multiplied by times 10 raised to 3 multiplied by 116. Yes, naka-kilonewton to, no? So, dapat ito niyan is times 10 raised to 6. Ayan, kasi kilonewton yan So, dapat kilonewton millimeter. Then, 116 over 75 times 10 raised to 6. Ayan, nakita nyo? So, 82.858. Ano yung compression natin? 100 megapascal. So, since nag-less than yung ating compressive stress under sa W2 na 26.786, safe tayo. Next, dito naman.
So, 1.125 times 26.786 times 10 raised to 6 multiplied by 84 multiplied over 75 times 10 raised to 6. Ayan. So, less than rin siya sa 100 megapascal. Next, 1.125 multiplied by 26.786 times 10 raised to 6 multiplied by 116 over 75 times 10 raised to 6. Okay, 46.608. So, less than siya sa 60. So, safe tayo lahat. Tama ba? So, i-try naman natin yung 32.328, yung kasunod na mas maliit sa 26.786. So, hindi natin siya pwedeng i-try dito kasi dito siya galing. So, i-try natin siya dito sa tensile sa point B, sa compression sa point D, and tensile sa point D. Save na lang natin itong 32. 32.328 times 10 raised to 6. Ito yung alpha A na lang. Okay, so try natin. So, dito, 2W. So, 2W, so alpha A multiplied by 84 over 75 times 10 raised to 6. Okay, so 72. So, nag-exceed siya sa 60 megapascal in tension. So, hindi siya pwede. Okay? So, next, 1.125 W, so A. Okay, 84 over 75 times 10 raised to 6. 40. Wait lang. Yes, 40 siya. So, less than siya sa 100. So, okay, safe nga siya sa, sa compression dito. Okay, pero dito naman sa tensile sa point B, hindi naman siya safe. So, hindi pa rin pwede. Okay, so next, 1.125 W, so A, multiplied by 116 over 75 times 10 raised to 6. And so 56.251. So safe rin siya dito sa ating point D. Okay, kaso hindi pa rin pwede kasi dito sa sa tensile natin sa sa point B, nag-exceed siya. So ang gusto natin is what? Hindi magi-exceed for both tension and compression sa parehas na maximum bending moment sa point B and point D. And napatunayan nga natin na ang makakapag lang nun, makapag-reach lang sa requirements na yun is yung 26.786. Kasi chinek natin siya dito sa point B, sa compression and tension sa point D. Lahat sila hindi nag-exceed. So, okay tayo doon sa 26.786. So, kung itong 32.328 is mag-i-exceed dito sa ating tensile sa point B, what if ito pang 79.367 and 34.483 na mas malaki sa 32.328? So, ibig sabihin, dito sa dalawang to, hindi natin siya kailangan pang i-check. Sigurado, mag-fail tayo dito kahit isa man lang dito sa sa mga requirements natin. Okay, so, this is our example number 5 for chapter 5, bending stress.